Hello! Doon sa isa kong video ay may nagtatanong sa akin kung ano-ano raw bang materials ang ginagamit ko sa aking small printing biz. Una sa lahat, kailangan ay meron kang printer. Ang gamit ko pala itong Epson L3250. May wifi ito kaya nagagamit ko wirelessly, phone man o laptop. Sa mga printing essentials naman, marami akong gamit na bond papers. Iba-ibang paper type at brand, depende sa paggagamitan ko. Minsan, gumagamit ako nitong A5 na 70 GSM lang. Para ito sa memo pads na ginagawa kong freebies. Hindi ko masyadong ginagamit ito kasi manipis lang talaga ito. Meron din akong paper 1 na 100 GSM para sa notebooks at class record. Maganda kasi ito dahil napakakapal. At syempre, itong pangmasa. HP na 80 GSM para sa mga notepads, memo pads, at notebooks. Ito ang madalas kong ginagamit kasi hindi masyadong makapal at hindi rin naman napakanipis. Meron din akong double-sided glossy photo paper ng QWAF. Ginagamit ko ito sa invitations, scrapbook, ID na nilalaminate, at iba pang nangangailangan ng back-to-back print. Magkakaiba rin ang kapal nito. Depende sa paggagamitan. Sa printer ko nga pala ay hanggang 260 GSM pa lang ang natry kong print. Hindi na ako nag-try ng mas makapal na media dahil baka masira pag napuwersa. Alam niyo ba, gusto ko tong heavy duty na to kasi nako-customize yung butas na po pwedeng gawin. Pwede kasing 4 lang, 5, 6, or kung ano. Etong sumunod naman ay QWAF magnetic sheets with adhesive. 1mm lang ang kapal nito. Ginagamit ko ito pang ref magnet, saka pang magnetic bookmarks. Madali lang itong gamitin, madali lang rin kasing ikat. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang mga photo papers. Iba-iba pala ang kapal ng gamit ko. 115 GSM para sa ampaw at chip bags, manipis lang kasi ito at madaling malukot. 135 naman para sa mga mini calendar inserts. 150 GSM naman para sa ibang projects na hindi sobrang nipis at hindi sobrang kapal. 180 at 200 GSM ang madalas kong gamitin pang packing paper ng mga products. At 230 para naman sa aking magnetic bookmarks. Meron din akong cold laminating o tinatawag na phototop. Ginagamit ito para maging water resistant yung notebook, Sintra board, at iba pang media na naiprint. Sa iba-ibang style, gumagamit ako ng brand na QWAF. Pero kapag ka-glossy, high-tech lang ang ginagamit ko at wala nang iba. Ang madalas ko palang gamitin ay itong QWAF na glitter. Ang ganda kasi nito. Kitang-kita kasi yung glitter effect kapag ka nasisinaga ng araw o natatapatan ng liwanag. Sa makakapal na media naman, gumagamit ako ng RC Woven Satin para sa Instax Photo Inspired. Maganda ito kasi walang backprint. Minsan, nagagamit ko rin ito sa mga invitations. Maganda dahil wala ng backprint. Gustong-gusto ng mga client ko. Itong RC Satin naman ang madalas kong gamitin noon sa Instax Photo Inspired. Maganda kasi ang quality. Ang nakakainis lang talaga ay may backprint. Ang off kasing tingnan. Nawawala ang pagiging quality product kapag may ganoon sa likod. Pero meron naman ako mga client na hindi nagrereklamo kahit merong ganon sa likod. Okay lang daw sa kanila. Maganda raw kasi yung pagiging RC Satin nito. Itong QWAF calling card naman ay nagamit ko na rin sa invitation at gustong-gusto ito ng client ko kasi makapal at may glittery effect daw back to back. Gustong-gusto niya to order daw siya ulit sa susunod. Itong QWAF scented paper naman ay pang malakasan. Hindi mo pa nabubuksan ang mismong lagayan, maaamoy mo na kaagad ang old rose na amoy. Ang bango nito grabe. Maganda ito pang wedding invitations o kahit na birthday invitations. Gustong-gusto rin ito ng clients ko. Ito namang QWAF photo sticker paper ay palagi kong ginagamit sa Sintra board at notebook covers.
Makapal ito at maganda talaga. Kapag idinikit mo na sa notebook, hindi mo makikita yung back at sa likod. Ito namang mat na gamit ko sa project ng kapatid ko. Hindi ko pa to na-try sa ibang products na ibinebenta ko. Na-try lang ng kapatid ko at maganda raw. Itong iTech vinyl sticker naman ang ginagamit ko pang stickers. Napakaganda nito. Matibay ito at waterproof, lalo na kung yung pigment ink ang gagamitin mo. Super quality nito at hindi ka talaga lugi sa presyo. Ang tawag dito ay F-clamp. Ito palang ginagamit ko pang ipit ng memo pad kapag lalagyan ko na ng padding glue. Kapag ka maliliit naman yung memo pad, itong spring clamps naman ang aking ginagamit. Kagaya naman ng F-clamp at spring clamps, itong wooden press ay ginagamit ko rin pang ipit ng memo pad. Itong kulay green na ito ay book binding guide. Ito mismo ang ginagamit kong guide para magkakapareho ang sukat tong sa pagtutupian ng mismong skeletal notebook. Magandang gabay ito para hindi ka malito. Itong corner puncher naman na ito ay nagagamit ko sa mga bookmarks. Ganito naman yan gamitin. Ito naman ay 1-inch round puncher. Ginagamit ko ito kadalasan pang capuchon keychain. Marami pa itong size, pero itong 1-inch lang ang kinuha ko dahil ito lang naman ang gagamitin ko sa ngayon. Double loop wires naman ang tawag dito. Gamit ito para sa mga notebooks. Dahil 3:1 ang aking binding machine, kaya 3:1 din itong mga wires na binili ko. Kadalasan pala ang gamit ko ay 14.3 at 15.9 dahil makakapalang ginagawa kong notebooks. Ito naman palang kulay red na ito ay pliers cutter. Need mo ito pang putol ng double loop wires, hindi kasi nito kayang putulin ng gunting. At pangit din naman kung guntingan yung pampuputol mo. Ang tawag naman dito ay scoring board. Ginagamit ito pang score, para magkaroon ng maayos at magandang pagkakatupi ang papel. Kung hindi mo gagamitan ng scoring board, minsan pangit ang pagkakatupi o minsan ay hindi pantay. Ito naman ang padding glue. Ito naman ang gamit sa mga tier O products tulad ng resibo at memo pads. Ito rin ang madalas kong gamitin. Meron din pala ako ditong iba't ibang keychain essentials. Iba-iba ito. Hindi pa ako nakakagawa ng sample products kaya wala akong maipapakita sa inyo. Iba-ibang klase at iba-ibang style ito. Itong mga enamels na ito ay hindi lang pang keychain, pwede rin pang necklace o bracelets. May letter, random enamels, heart enamels, at iba pa, as in marami talaga, iba-ibang colors at iba-ibang styles. At syempre, kapag gagawa ka ng keychains, need mo itong pliers na ito dahil ito ang mga pang-close at open ng mga bilog na metals na pantugtong ng mga keychains. Kapag wala ka nito, mahihirapan kang buksan o isara yung mga bilog-bilog na maliliit na metals na yon. At syempre, ang aking pangmalakasang rim cutter. Ito ang ginagamit ko pang-cut ng maramihang papers. Mainit-init pa. Kakabili ko lang din itong PNW phone tripod with LED lights. Super affordable na nga, super ganda pang gamitin. Adjustable at may iba-iba rin ng lights depende sa mood mo. Hanggang dito na lamang po muna. Thank you for watching.